Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective, so energy of collective around this time. Malungkot, not contented. Actually, brave ka na i-pursue mo yung goal mo eh. Yung goal ninyo ba? Hindi ka stagnant. Stagnant. You're not chained. You're not stagnant. You keep doing your work. Committed ka pati sa relationship, committed sa work mo, and tahimik yung isipan mo eh. Panatag yung kalooban ninyo. Panatag yung isipan. Relaxed. Anong dapat ninyong malaman? Big bomb, kabom, kabom. For information with this Three of Pentacles dito. Clarification pa ng Three of Pentacles. May magme-message sa'yo, sa inyo, collective, may magme-message sa inyo. May magre-reach out, and magkakaroon ng collaboration, teamwork, pagtutulungan sa inyo nang mag-reach out na to o mag-message sa'yo. Magkaroon ng stability, marriage, o pwedeng attend kayo sa marriage, sa kasalan, or else there's celebration na atinan nyo. Or pwedeng kayo ang ikasala. And tuloy-tuloy na to yung effort na gagawin nitong mag-reach out na to, or yung gagawin niya na pwedeng kung meron kayong collaboration na gagawin, tuloy-tuloy yan. You will put effort, hard work. Kaya to mag-i-invest o mag-reach out sa iyo, sa inyo, kasi naklaruhan to. Hindi na clouded yung judgment niya, yung isipan niya. And strict na to. Hindi na to basta-basta na papapasok sa buhay niya, sa thoughts niya ng mga intruders. Sharp and clear yung mind nito. Logical mag-isip. Pwede ikasal kayo niyan. May Hierophant dito. Short ones. May pangarap na matutupad kasi may magta-travel
At mag-umpisa na siya na mag-travel. Aalis siya sa kanila kasi pwede ikaw, yung person mo, mag-risk siya. Mag-risk siya para mag-clarification with this Queen of Cups in reverse. Para sa past person niya na cold. Kaya babalik siya sa past person niya na attracted siya. Sa past person niyang attractive. Kasi may namatay. Tama ba? May namatay ba? Yeah, itong superior na mangkukulam. Superior na mangkukulam. Superior na mangkukulam. Namatay. Pag mangkukulam pa na, pag mamatay yan, diretso impyerno na talaga yung kaluluwa niya. Kahit manghingi pa ng kapatawaran yan, wala na din yan pag mangkukulam. Hindi naman sa tinatanggalan ko ng pag-asa na masave. Ay, alam naman natin yan, sabi sa Bible na yan. Na pag ikaw ay, yun nga na napapractice ng witchcraft sa anong warning ng God, tatapon niya daw sa lake of fire na may sulfur. Yan pa kaya? Pangungulam na yan. Hindi lang practice ng witchcraft yan. Pangungulam. Barang, kulam. Mga words na talaga yan. Baka kung practice lang, mapagbigyan pa yan. Namatay rin sa pangungulam. Hindi niya masave yan. Wala ang kaligtasan kaluluwa niyan. Diretso sa impyerno yan. Kaluluwa daw niyan, tapon daw sa impyerno yan. Will be thrown into the lake of fire na may sulfur. O, diba? See? Ganun yun. Kasi kung bago lang yan, harap yan sa judgment Ganun yun. Tapos, atulan na siya kung saan siya ilagay yung kaluluwa niya. Ayan. Yun ang realidad talaga. Yun ang katotohanan dito sa mundong to. Hindi makikita ng tao, pero sa kabilang buhay, doon na yun. Makita nila kung ano talaga. Doon na nila yung ma-experience warning ng God. Kasi hindi sila nakinig. Hindi sila nakinig, hindi nila tinatak sa utak nila. Ang pinairan na greediness, inggit, yan naman ang nagdadrive sa kanila, yun ang fuel na kadalasan inggit. And greediness. Yan. Clarification, 7 of Cups. Madami daw pala itong namatay. Yeah. Madami daw itong patay na mga mangkukulam. Siguro madami. Hindi lang isa. Mga superior pa naman. Mga superior kay pinagmamalaki nila ang kaalaman nila na mahika. Hindi na mahika. May sarili silang paniniwala Ayaw nila maniwala sa Bible. Doon sila maniwala sa yung ginawa din nilang kwento,
Sa umpisa pa lang, alam na nila yan, may impyerno sila sa pangungulam nila. Kaso lang guys, yung mga yan, yung mga mangkukulam at mambabarang, ayaw na lang nila isipin no, na may impyerno sila. Siyempre, ayaw nila ma-stress, ayaw nila ma-depress, ayaw nila makaramdam ng takot. Kaya, yung kinikreate nilang lies, deception, manipulation, at sanay naman sila dyan, yun na yung paniniwalaan nila. Nasa kabila ng ginagawa nila, mapatawad pa rin daw sila. Nasa Bible lang, pinapapatay sila ng God yun. Mismong God din po, pinapatay din sila ng God. Pinapapatay pa ng God. Yeah, sa Exodus 22:18. So yan, madami daw to patay na mangkukulam. Kasi, ibig sabihin yan, isahan yung paglipol sa kanila. God daw pumatay dyan. God daw pumatay dyan. Isahan. So, talagang yun na yung panahon na yan para lipulin sila. Maramihan. Malaking kaluwagan yan sa mga ginagawa nila ng pangkukulam, witchcraft. Doon na nila yung experience yung parusa ng God. Di naman pwedeng hindi sila parusahan at nasa Bible naman yan na may warning na yung God na itapon sila sa lake of fire na may sulfur ang manapapractice ng witchcraft and sorcery. So, kasalanan nila talaga, no? Kung doon na magdusa sa impyerno ang kanilang kaluluwa, eternal na. Dahil doon talaga yun sila mapupunta. So, Two of Pentacles. Diba? Hindi na sila ngayon makapangnalbahi dahil patay na sila yun. Nahihirapan na sila ngayon. Parang dumadanas na sila ng kalbaryo nila. Parang pa-clarify ko nga itong tanong. So, ibig sabihin, hindi easy ang pinagdadaanan ng mga kaluluwa na mga mangkukulam na ito ngayon na namatay. They feel not at ease daw. Kasi nga, patay na sila eh. Tapos, harap sila sa judgment. Kung bago lang yan, harap pa sa judgment. Diba? Kaya they feel not at ease kasi they will face judgment. The consequences of their actions. See, alam nila yan, may impyerno sila. At the beginning, kaso lang, nung buhay pa sila, ayaw nila yun isipin. Paniniwalaan nila yung lies nila and yung kinreate nilang kwento sa sarili-sarili nila. At madami yan sila, no? Nagkumbinsihan yan sila na, ay, hindi totoo yan. Hindi totoo yan na may impyerno yung mga mangkukulam. Ganun yan sila kasi marami naman sila yung magkumbinsihan sila. At tama, totoo yung kanilang ginagawa, no? Kahit na hindi daw sila may impyerno, na okay lang, ganun. So, yan. At ma-experience na nila kung ano yung sinasabi ng God sa Bible, yung warning ng God sa kanila sa Bible, na sila itatapon sa lake of fire na may sulfur. So, yan. Bago lang siguro yan namatay ang ngayon. Yeah, bagong-bago lang sila namatay. Bagong-bago lang. And you know what? Yan din yung mga tinatawag na apprentice ng devil. Alam niyo yung minamaster nila, pinag-aaralan nila yung pang-manipulate. Kasi they rebel against God, diba? Rebellion sila, yung mga witches, wizards, yung mga mangkukulam na yun. Yung mga bambarang, mangkukulam. Rebellion sila para silang fallen angels na nag-rebel sa God, no? Rebellious sa God. Kaya nga, to the point na nagbinta sila ng kanilang kaluluwa. Kaya hindi basta-basta kasalanan yan.
Kaya nga tulangga dyan, impyerno talaga sa mga yan. Kasi nga, yan ay mga rebel sa God. Sa mga nagbago, wala akong masabi at baka may pag-asa pa yan na masave, no? Sa mga nagbago, ito, namatay na, hindi nagbago. Sa mga nagbinta ng kaluluwa nila, wala akong masabi dyan at nabinta sila ng kaluluwa nila. Isipin nyo, binta, sanla, oh. Sino masave niyan? Ang kaluluwa, bininta yung kaluluwa at sinanla yung kaluluwa. Sino masave niyan? Sino mag-save sa kanila? At binigyan ng free will ng God ang tao. Yun ang kanilang desisyon sa kanilang kaluluwa. Ibinta nila. So, di ba? Isipin nyo maigi. Hindi daw yan sila nagbenta ng kaluluwa nila. Hindi sila nagbenta ng kaluluwa nila sa devil. Pero magkukulam sila. Pasanla itong ginawa nila. Pasanla ang ginawa nila. Same lang din. Pilipino to kay pasanla. Kung sa Amerika yan, pabenta ang ginagawa nila. Pilipino to nagsanla. Kasi hindi nila mapagana yan, yung mga ritual nila, yung mga mangkukulam, mga babarang, kundi sila magsanla. Ayun ang kapalit niyan. Bibigyan sila, paganahin ng Diablo yan, ng mga fallen angel, yung kanilang mga barang kulam, kapalit ang kanilang kaluluwa. Pasanla, pabinta. So, sanla talaga ang kanilang, hindi sanla, pasanla, hindi pabinta. May mag-offer na sa iyo ngayon na sa inyo ngayon na cup of love kasi hindi na siya restricted kasi patay na nga itong mga alagad ni Satanas, mga apprentice ni Satanas. Mga apprentice ni Satanas ang tawag sa kanila. See? Bakit apprentice ni Satanas? Search yung apprentice na tatawag. Or apprentice ni Satanas. Yan yung mga yan sila kadalasan binta ng sanla ng kaluluwa nila. Ganyan yan. Pag ganyan, ay apprentice yan sila ng Satanas kasi pinagpalitan nila yung kaluluwa nila, binarter na nila. Kaya mag-start na yan sila mag-carry ng mission na galing kay Satanas. Yan ang mga apprentice ni Satanas. Tapos, tuturuan yan sila ng alin? Ng the devil's kingdom, ng mga fallen angels. Sulsulan sila, mga ganun. Basta tinuturuan yan sila guys, ni Satanas kung paano mag-deceive, kung paano mag-manipulate, at kung ano yung ginagawa ni Satanas, magsinungaling. How to create lies, how to manipulate people, how to deceive people. Kung ano yung strategy ng the devil's kingdom. Yan. Yan na yung kanilang mga pag-aaralan. Yan na yung mga minamaster nila. Kaso, at pinatay na sila ng God, no? Hindi na sila makapaghasik ng lagim. Hindi na sila makapaminsala ng matagalan dito sa mundo. Sa mga tao dito sa mundo. Diba? Salamat sa God talaga at siya mismo ang kumilos para patayin ang mga alagad ng dilim na nagasik ng lagim andito sa mga sangkatauhan. Yan. They're considered as demons, no? Na kasi na sila mga nagkikerry ng mission, nagasik ng lagim, sila yan. At
binarter na nila yung kaluluwa nila para magkaroon sila ng kapangyarihan para makapaghasik ng lagim. Kung ano mang reason nila, greediness or envy, either lang naman sa mga yun eh. Kung galit yan, malabo na kung galit lang na mangulam sila. Kadalasan yan, driven at inggit yan, o envy, or greediness. Ganon yun. Tingnan nyo yun sa mga biktima nila. Meron din ata dahil sa galit nila na gusto nilang gumanti, pero madalang yun. No? O kaya nagagawa nila yun. Pero kadalasan dahil sa inggit. Dahil sa inggit nila. Yun ang mga worst. They can't hide na yung katotohanan na sila ay hahatulan. Hindi na nila matakpan ang kanilang kasinungalingan kung ano yung katotohanan na sila ay itapon sa impyerno. See? Nung buhay pa daw yan, sinasabi nilang hindi sila maimpyerno. Diba? Saka na lang sila nakarealize o bumalik sa isip nila. Wala na pala isip ko sa kaluluwa. Nung kaluluwa na sila, patay na sila. Pinatay na sila ng God. Na sila ay, yun na, hatulan na. Hindi na yan masisave. Pinatay na nga eh. Pinatay na nga ng God yan. Hindi yan masisave yung mga ganyan. May pasanla pa silang ginawa sa kaluluwa nila. So, parang masave yan. Sige nga. Ayan. Hindi magbago. Hindi nga nila nagawa. No? Namatay lang dahil pinatay na nga ng God eh. Di ba inutos pa ng God yan? Mismo ang God na pumatay sa kanila. Hindi yung mga may mga kakayanan. Mismo ang God na. Dahil ibig sabihin yan, kailangan talaga silang puksain. Wala yung sense of right and wrong yung mga yan. Puro injustice ang ginagawa naman yan. Unfair, injustice, lies, deception, manipulation. They're not loud. Hindi naman nila pagkukwento yun. Ganyan mga ginagawa nila yun. Kadalasan pa nga yan. Nagkukulong yun sila habang ginagawa nila yan. Yung mga rituals nila. Panoorin nyo sa pelikula. Yung mga witches, kung paano nila ginagawa yan. Hindi man sila natsamba ng chosen ones of God. God talagang pumatay sa kanila. Kasi yung mga chosen one, yung mga real chosen ones talaga guys, ng God, yan ay may mga kainan na pumatay ng mga alagad ng dilim. Kagaya niyan, aswang, mangkukulam. Yan ang kanilang mission. Isa yan sa kanilang mission. No? Basta hindi mangkukulam, hindi mababarang. Kasi kung mangkukulam ka at mababarang ka na, pumapatay ka ng mga kapwa mo mangkukulam, mababarang, hindi ka pa rin sa Diyos. Yung mga hindi mangkukulam, hindi mababarang, hindi gumagawa ng black magic, hindi warlock, hindi wizard, hindi witch, hindi evil magician. Yan ay sa Diyos. Basta yung ginagawa niya yung papatay lang ng mga mangkukulam at mababarang at mga alagad ng dilim o aswang. Yan ay matatawag na chosen one yan. Mga chosen one. Yan ang mga chosen one.
Lahat daw ng chosen one, pumapatayin sila ng, ito yung pinaklarify ko lang ha. O yung intindihin ko na yung lumabas sa card na. Lahat daw ng chosen one ay pumapatay ng mangkukulam ang babarang pag tungtong nila ng tamang edad. Na pwede na yan silang, kasi dumadaan naman yan sa sa preparation Or sabihin na natin challenges o preparation, kung naman tawag dyan. Pagka ready na sila yan, papatay na yan sila ng mga mangkukulam ang babarang, mga lagad ng dilim o aswang. Yan ang mga chosen one. You can't call yourself the chosen one kung hindi ka pumapatay ng mangkukulam at babarang. At kung ikaw ay mangkukulam o mambabarang, you're just fooling yourself. Kung ikaw ay mangkukulam at mambabarang, tapos sabihin mo na, chosen one ka. Hindi ka chosen one. Klaro-klaro, ikaw ay chosen one ni Satanas. Hindi ka chosen one ng God kung ikaw ay mangkukulam at mambabarang. Yun yung kasi masyado talagang pretender yung mga alagad ni Satanas, no? Masyadong sinungaling at manipulative. Gaya ni Satanas, sila ay sinungaling at manipulative. Pag sinabi yung katotohanan, nakakasama daw ng loob. Mag-retaliate sila, kaya masakit daw sa yung katotohanan. Masakit daw magsalita. Yun ang katotohanan Katulad ng panahon ng mga prophets. Madami nagagalit sa prophet. Kasi nagsasabi ng katotohanan. Yun ang katotohanan from God. Hindi masama para sa God ang magsabi ka ng katotohanan, ang mag-expose ka ng katotohanan. Kay katotohanan yan. Hindi din masama ang mangoreksyon ka at magbigay ng warnings. Lalo na kung yan ay mission mo from God. Diba? Hindi naman lahat ng tao kasi may mission na kinikiri ng ganyan. Katulad ng panahon ni Prophet John. Diba? Si Prophet John ang binigyan ng ganong mission. O katulad ng kapanahonan ng mga prophets. Diba? Pili lang talaga sila. Hindi lahat. No? Pero ako, hindi ako prophet. Kaysa nagko-convict lang ako ng mga sinners dito. At nagsasabi din ako ng katotohanan. Truth from God. Nag-reveal din ako ng truth from God. And nagko-convict ako ng sinners. You see what I'm doing? Because that's the truth. At kino-convict talaga yan. At yan ay hindi lang yan sinner yung mga yan. Yan ay demonyo na yan. Demonyo na yan. Kita nyo nagsanlangan ng kaluluwa nila ng bartera ka ng kaluluwa. Demonyo na yan. Alagad na yan sa tanas sa mga yan. Masakit para sa pamilya nila, no? Na yun ang tawag sa kanila. Pero ginusto nila yan, ng mga yan. Dahil sa because of greed. See? Because of greed daw. No? Because of greed. So, yun ay pinapaklarify ko sa God. Kung sa greed ba, galing, kung yun ay ang nag-motivate sa kanila ay greed. Kung ang reason ba kung bakit sila nangungulam ay greed. So yes daw, it's greed. Greed talaga. Yun ang parang nabibigay sa ng passion, fuel. They're greed. They're greed. They are greedy. Tapos, kasalanan pa nung ginagawa nila ng witchcraft. Sabihin nila, salbahe kasi, pero kagagawa nila lahat. Pag nagalit na yung tao kasi ginagawa ng ganyan nga, kademonyuhan, because of their greed, no? Ginagawa o kaya ay dahil tin-trigger nila. Nagtitrigger pati yan. Mga master ka na manipulation yung mga yan Namamanipulate yan sila. Yan nga pinapractice nila Kasi apprentice na Satanas yung mga yan Tapos pag nagalit na yung nakuha na nila yung reaction na nagalit na yung
yung trigger nila, yun na ang palabas nilang masama, yun na daw ang masama, yun daw ang salbahe. Pero ang totoo, sila ang salbahe talaga. Sila talaga nag-uumpisa niyan. Dahil because of their greed, and yung iba naman because of their envy or inggit. So yan, marami ang because of their inggit ba o envy. Kahit wala kang gagawin sa mga yan. May inggit nga lang yan eh. Kasi demonyo na kaya mga yan. Gagawan ka ng mga manipulations. May ina-apply pa yan sila mga dark psychology. Yan. Meron pa yan silang ina-apply na mga ganyan pala. Mga dark psychology, mga manipulations. Kasi minamaster nila yun, guys. Kasama pati mga spells, mga ritual nilang ginagawa, pag-alay-alay sa diablo, yan. Para magkaroon sila ng authority daw, nabigyan sila ng diablo ng authority, powers, pagana ng kanilang mga rituals, mga orasyon nila, ganyan. Orasyon ng demonyohan nila, yan. Gustong mangontrol itong mga superior, gustong hadlang, mangharang, mamigil, at mangontrol. Yan, ganyan ang mga superior. So, you are destined for something, or meron kang mag-umpisa na mag-swertihin kayo sa buhay. Swertihin na kayo sa buhay ng collectives. At maging victorious kayo. Or na-appreciate na kayo ng mga tao. Kita nyo to. May mga tao magpakita na ng support sa inyo. Ganyan. Ayan. So yan, hanggang dito na lamang for collective reading, guys.